Dear IFM, itago niyo na lang ako sa pangalang Lian. Pero madalas ang tawag sa akin ng nanay ko, ambisyosa. Masyado raw kasi akong mataas kung mangarap. Pero dapat naman talaga ganun, di ba? Kung mangangarap ka na nga lang, bakit hindi mo pataasan? Libre na nga lang mangarap hindi mo pa samantalahin. Pero, ano bang klaseng pangarap ang dapat para maging valid sa iba? Yung iba kasi gustong yumaman, maging doktor, teacher. Ako, gumanda. Gusto ko naman maranasan na maging maganda. Yung mapapatingin ng 2 beses yung iba at yung lahat kaibigan mo, o lahat kaibigan ka kasi maganda ka. Minsan nga, napapatanong ako ano kaya feeling ng maging maganda? Katulad ni Christine Hermosa. Isa rin pala akong business owner. Puro pampaganda ang mga tinda ko. Ito isa pa ang reason bakit gusto kong gumanda. Dahil sabi nila, mukha naman daw hindi effective. Kasi raw, ganito itsura ko pero pampaganda tinitinda ko. Hay, ang tao talaga hindi mo maintindihan. Hindi mo alam kung ano gusto. Basta makapanglait lang, masaya na sila. Ay, naku, Diyos ko. Nakakapagod namang maglinis. Ang dami mo namang reklamo. Dalian mo na, tapusin na natin to para wala na tayong gagawin. Kasi mamaya, mapapagalitan pa tayo ni nanay niyan Pwede bang itapon na lang natin tong ibang gamit dito? Panahon pa ni Lola to Alam mo, ikaw na bata ka. Ang dami mo talaga reklamo palagi, no? Bibigyan naman tayo ni nanay ng pera pagkalinis natin dito, pagod na ako. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, no? Ako nga lang halos ang gumagalaw dito. Aloka. Hoy! Aba, kaya naman pala kayo natatagalan sa paglilinis ng bahay dahil puro kayo daldalan. Kasi putong si Luigi na puro reklamo. Ay, Nasha. Tama na yan. Dalian nyo na. I-floor wax nyo pa itong mga sahig dito, Ito ang gamitin ninyo. Star Wax Floor Wax, kintab to the max. Ate, ikaw na magbunot, Ay, naku, ako na naman. Ako na lang palagi, ganon. Nako, ang mga batang ito talaga, kahit kailan kayong dalawa. Ay, sige na, tapusin nyo na yan para makapagpahinga na kayo. Magluluto na ako ng hapunan. Ate, di ba idol mo si Christine Hermosa? Bakit? Sabi raw kasi ng kaklase ko, nakita raw nila yun sa mall. Sobrang ganda raw. Talaga? Kasing ganda ko ba? Yak! Ano ka ba naman, ate? Tignan mo nga sarili mo. Baka nga mas maganda pa paasa yun nun ganon. Aray ko. Sama talaga natabas ang bibig mo no? Bakit? Totoo naman Hoy, tandaan mo tong araw na to Pinapromise ko sa'yo, gaganda ako. Ipapabago ko lahat ng pwedeng ipabago sa mukha ko. Magpapayaman ako at gagawin ko lahat para gumanda ako. Sus, ate, yan ka na naman. Puro ka na naman salita. Hoy, mark my words, no? Promise ko talaga yan sa sarili ko. At ikaw, balang araw, hindi mo na ako mabubuli, no? Hindi na rin ako matatawag na ampon ng mga kapitbahay dahil sa itsura ko. Oo na ate. Hihintayin namin mangyari yan kahit alam naming imposible. Ganon. Alam mo, ikaw talaga, no? Wala kang kabilib-bilib sa akin, Magiging kasing ganda rin ako ni Christine Hermosa. Promise talaga yan. Promise yan. At di lang yun magiging kasing sexy ko pa si Marian balang araw. Grabe ka naman mangarap, ate. Aba, bakit? Ano namang masama doon? Mangangarap na lang din ako, di ba? Bakit hindi ko pa itodo? Itodo nyo rin yung paglilinis nyo dyan. Dahil baka mapalo ko kayo ng sandok na hawak ko ngayon. Aba, kanina pa kayo dyan hindi pa kayo matapos-tapos mag-floor wax. Si ate kasi na ang taas mangarap niya. Ano naman? Palibhasa kasi wala kang bilib sa akin. Oy, tama na yan Para kayo mga bata. Ikaw naman Luigi, itigil mo nga yung pang-aasar sa ate mo. At ikaw naman Lian, huwag kang masyadong mataas ang pangarap. Maging kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Nay,
Hindi naman masamang mag-isip ng bagay na ikagagaan ng loob ko, di ba? Saka, pangarap ko naman kasi talagang gumanda noon pa. Masama po ba yun? Maganda ka naman nga sa paningin ko, anak. Ay naman eh. Alam ko naman na nagbobolahan lang tayo dito eh. Abay, maganda ka kasi anak kita. Ay naku, Nay. Tingnan nyo nga yung itsura nyo sa itsura ko. Napakalayo na yun. Aba, anak naman. Wala naman sa itsura yan eh. Nasa kalooban yan. Nasa kagandahang loob yan. Oo nga po, Nay. Pero kasi, iba to eh. Parte talaga to ng pagmamahal ko sa sarili ko. Pakiramdam ko kapag nagpaayos ako ng muka, feeling ko gagaan ang lahat. At saan ka naman kukuha ng pera na pamparitoke mo, Aber? Di mag-iipon po ako. Saka may negosyo naman ako eh. Kaya ko na yun. Believe me. Ay, siya. Hindi ka naman magpapatalo eh. Kilala kita. Basta kung ano yung gusto mo, gagawin mo. Sa totoo lang, wala naman akong sasabihin sa iba eh. Kasi kahit saan ka naman lumugar, kahit anong gawin mo, may sasabi ang mga tao sa atin. Saka masama ba magpaganda? Hindi naman porket nagpaparitoke hindi na masaya sa kung anong itsura mo o meron sila. Ine-enhance lang para mas lalong gumanda. At saka, self-love to, no? Kaya buo na ang desisyon ko. This is it. Wala nang makakapigil sa akin. Anak, sigurado ka ba talaga na itutuloy mo to? Opo, Nay. Buong-buo po talaga ang loob ko. Ilang panahon ko rin tong pinag-isipan saka pinag-ipunan, Nay, no? Naku, anak naman kasi. Bakit kasi hindi ka nalang maging kontento sa kung anong-ano ka? Sa kung anong meron ka? May tinatawag ngang be yourself, di ba? Nay, pangarap ko po kasi talaga to para sa sarili ko. Saka, enhancement lang naman po yung gagawin sa ilong ko eh. Kaysa naman ganito, di ba? Parang naupuan ng elepante, binacuum. Anak, tandaan mo itong sasabihin ko ha. Hindi lahat sa panlabas na anyo lang. Mahalaga pa rin ang kalooban, ha? Okay? Nay, aminin na rin natin kasi sa mga sarili natin na ang una talagang tinitingnan ng tao, yung panlabas na anyo, di ba? Nag-aalala lang naman kasi ako baka alam mo na ang mga tao, baka sabihin sa'yo retokada ka, kesyo, peki ka. Ay, naku, Nay. Wala akong pake sa kanila. Isa pa, hindi naman sila yung gagasto sa enhancement ng ilong ko. Ako naman po, di ba? Kaya bakit ako magpapa-apekto sa say nila? Wala naman akong tinatapakan na tao. Ay, nako, ang anak ko talaga. Talagang sigurado ka na dyan. Yes po, Nay. Siguradong buong-buo na po talaga ang loob ko. Hindi na po magbabago pa ang isip ko. Kumusta naman ang enhancement ng ilong mo? Ngayon po, Nay, ramdam ko na po yung sakit Aba, syempre. Tinahiba naman yan Talagang masakit yan. Tiis ganda talaga, Nay. Ay, naku, Lian. Hindi ka kaya mapahamak dyan sa pinagagagawa mo sa mukha mo. Abay, mamaya kumapano ka Hindi naman, Nay. Legit naman yung doktor na gumawa. Saka, Nay, hindi naman po ako pipili ng putyo-putyong doktor. Baka mamaya imbis na gumanda ako lalo pa akong pumangit. Nag-aalala lang naman ako sa iyo Teka, nakainom ka na ba ng mga gamot para dyan? Hindi pa nga, Nay Kaya ramdam ko pa yung sakit Mamaya pong gabi, ayun po, iinom na po ako. Sa paglipas ng panahon, aminado akong nakatulong ang pagpaparitoke ko sa self-confidence ko. Marami kasing nagbago sa buhay ko simula nung gumamit ako ng mga beauty products at nung nagparitoke ako. Pero
totoo pala, no? Na kahit anong ganda mo, kung ayaw naman sa'yo ng taong gusto mo, wala kang magagawa. Nakilala ko si Emil dahil siya ang naka-assign na nagde-deliver ng mga products sa shop ko. Cute siya, pero 100% na mataray. Kalalaking tao, napakasungit. Dinaig pa ang babaeng may dalaw. Basta ako, makita ko lang siyang mag-deliver, masaya na ako. Buo na ang araw ko. Oh, ang aga-aga, ante. Ba't naman mukha mo? Ano ba yan? Wala nakakapagod. Ay, taray. Wala pa nga tayong ginagawa rito. Pagod ka na. Hindi pa nga tayo nagsisimula magtinda. Nakakainis Wala akong makitang pogi. Ay, wow. Yan. Kaya ka niloloko Puro pogi ang hanap mo. Loka-loka. Alam mo naman kasi kung sino yung gusto ko, di ba? Sino? Si Emil. Bakit ba in love ka ron, ha? Ang sama-sama na ugali nun. Hoy, hindi no. Mabait kaya yun. High school pa lang kilala ko na yun Ganun lang talaga yun. Oh, mabait pala yung sinasabihan kang retokada. Oh, bakit? Totoo naman yun Mabait pala yung sinasabihan kang fake. Lahat sa'yo fake. Oh, mabait pala yun. Well, may medyo totoo rin naman kasi doon. Huy, te. Ano nangyari sa ulo mo, te? Nauntog ka ba somewhere? Ang dami ng red flags nung tao, hindi mo pa rin nakikita? Ano yung bulag lang? Teka, anong red flags doon? Nagsasabi lang naman ng totoo yung tao. Ay, ewan ko sa'yo. Pero sa isang banda, alam mo minsan napapaisip din ako Ano ba bang kulang sa akin? Maganda naman na ako ngayon. Pero hindi niya pa rin ako pinapansin. Ay, tinanong mo pa? Matagal na nga niyang pinapamukha sa'yo, di ba? Na yung pagiging retokada ko. Bakit? Ano namang masama sa pagiging retokada? Ante, hindi ko alam kung manhid ka ba o tanga ka lang. Alam mo, naiinis din naman ako sa kanya minsan. Ay, minsan? Minsan? Parang hindi naman, ante, Diyos ko. Kahit atalait-laiting ka nun sa maraming tao, gusto mo pa rin siya, nakaloka ka. Ay, speaking of the devil. Hi, Emil. Hi, Emil. Ito na pala yung stocks na kailangan ninyo. Ay, ganun ba? Salamat Akala ko hindi ka napupunta ngayon. Baba ko na lang dito Sige. Teka, anong gusto mong merienda? Ha? Ano, sabihin mo lang. Gusto mo bang pizza? Juice? Ano? Ano nga pala sa Friday? Ako ulit yung magdi-deliver. Ayaw mo magmerienda? Alis na ako. Salamat na lang. Ay, ano ba yun? Yan? Yun? Ganun yung type mo? Ganun yung kinababaliwan mo? Uy, grabe ka naman Ganun lang kasi talaga yung personality niya. Ay, dinedefend pa nga. Alam mo, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Ayusin ko na nga muna to. Matagal ko nang kilala si Emil. Simula high school, magkakilala na kami. Matagal ko na rin siyang crush. Sa totoo nga niyan, sinadya ko talaga na siya ang kuhanin kong supplier sa negosyo ko para madalas ko siyang makita. Pero kahit ano tatang pagpapakyut ko, hindi effective sa kanya. Ang tingin niya kasi sa akin, isa akong fake. Hindi totoo. Nagpatuloy ang pagpapantasya ko kay Emil kahit na olats ang lola mo, ay tuloy pa rin ang pagpapapansin ko. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob. Para bang wala na yatang pag-asa na mapansin ako ni Emil kahit na ano pa ang gawin ko. Dito ba yun? Diyos ko, bakit naman dito gusto makipagkita ng lalaking ka-meet up ko? Scary, dilim-dilim. Hello, miss. Ikaw ba si Lian? Ha? Sino ka?
Ako to. Yung kausap mo. Ha? Sabi ko, dito tayo magkita. Wait ano? Teka lang, hindi naman ikaw yun eh. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang layo-layo naman dito sa picture. Ako nga yan. Hindi naman talaga ako yung nandun sa picture eh. Ginamit ko lang naman yan. Siyempre, kapag ba pinakita ko sa'yo yung totoong itsura ko, baka kapagkita ka ba sa akin? Hindi naman, di ba? Panluloko ka. Walang hiya ka. Sinayang mo lang yung oras ko. Saan ka pupunta, ha? Sinabi ko bang umalis ka? Ha? Ano ba? Bitawan mo nga. Ito ka lang. Baho ba? Ate mo naman. Wala na akong pakialam kung ano pang tingin mo sa akin. Hawak na kita ngayon, kaya hindi ka na makakawala sa akin. Aray, ano ba? Bitawan mo ko. Nasasaktan ako. Ang ganda-ganda naman ang katawan mo. Ang ganda mo pa, ang bango mo. Jackpot! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya! At sino ka naman, ha? Ang yabang mo, ha? Bibitawan mo siya o tatawag ako ng pulis. Aba, ang angas mo talaga, ha? Halika nga rito, malaman mo kung sinong binabangga mo. Ano? Ay! Emil! Ang yabang mo, ha? Isang suntok lang naman pala sa'yo. Bibigay ka agad, ha? Ha? Uy! Ano ba nangyari? Teka, umihinga pa ba yan? Patay na ba yan? Hindi. Nakatulog lang yan. Lasing din eh. Ay, Diyos ko. Ay, salamat, Emil, ha? Diyos ko, grabe, ninervyos ako. Alam mo ko, hindi ka dumating. Naku, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Ihahatid na kita pa uwi. Sigurado ka? Mamaya kung ano pa mangyari ulit sa'yo, konsensya ko pa. Payakap nga. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Masaya lang ako kasi, alam mo na, niligtas mo ako. Walang meaning yung ginawa kong pagtulong sa'yo, ha? Ginawa ko lang yung tama. Alam ko naman yun. Tara na. Baka mamaya magising pa yan. Hindi lang pala pogi ang crush ko, no? Angel din. Siya lang naman ang nagligtas sa akin doon sa lalaking manlolokong nakilala ko sa dating app. Pero alam nyo, nagtataka ako. Paano niya nalaman na nandoon ako? Sinusundan niya lang kaya ako? O sadyang nagkataon lang? Minsan ang hirap din ng feelinger, no? Ako lang din gumagawa ng way para saktan ko ang sarili ko. Ano ba yan? Ay, ano ba? Sumagot ka naman. Uy, ano ba yan, Lian, ha? Kanina ka pa pabalik-balik dyan eh. Kasi may tinatawagan ako eh. Hindi naman sumasagot. Sino ba yan? Tsaka anong oras na? Basta kailangan niya sagutin yung tawag ko. Anak, kumalma ka nga muna. Ano bang nangyayari talaga sa'yo, ha? Kasi meron ako nakausap. Sabi niya, mas lalago raw po yung negosyo ko. Tutulungan niya raw ako. Tapos? Tapos ngayon, hindi ko na siya makontak. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung saan ko ba siya hahagilapin. Ano? Bakit may transaction na ba kayo, ha? Nakapagbigay ka na ba ng pera? Opo. Magkano naman? Nasa 20 mil din po yun, Nay. Ay, Diyos ko naman tong batang ito. Bilis mo naman yatang magtiwala at maniwala sa tao na yan. Paano na-scam ka na? Nay naman pwede po ba? Hindi ko po kailangan ngayon ng panghusga. Saan mo nga nakilala kasi yan? Paano kayo nagkaroon ng transaksyon na ganyan? Nakilala ko po yun sa kaibigan ko. Bakit hindi mo kontakin yung kaibigan mong yun? Baka sakaling alam niya kung nasan yan. Hindi ko nga rin po makontak ngayon yun, Nay. Diyos ko naman talaga, paano? Ano gagawin mo? Hindi ko po alam.
Ang dami ko makalat na manggagamit ngayon sa scammer. Di man lang ba nila naisip na nakakaargabyado na sila? Sana isipin naman nila na kumita naman sila sa marangal na paraan. Bakit ba gustong-gusto nila ng luloko ng tao, Nay? Anak, marami talaga sa panahon ngayon. Ano pa ba nga asahan mo? Alam mo, Nay, napansin ko lang simula nung nagparetoke po ako, nagilapitin na ako ng malas. Parang mas dumami na yung mga taong nanluloko sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi yung iba naman, akala ko totoo kong kaibigan. Yung pala, hindi naman. Yung ibang lalaki naman, akala ko seryoso na sa akin. Yung pala, katawan sa kamukha ko lang pala yung gusto nila. Diba, hindi naman ako nagkulang ng paalala sa'yo. Noon pa sinabi ko na yan. Nawala naman yan eh. Ang mahalaga yung panloob, hindi yung panlabas. Pero diba, Nay, kapag maganda ka, lahat ng gusto mo mangyayari. Lahat posible. Kaso ngayon, hindi pala ganun. Hindi pala porke maganda ka, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Wala naman kasi sa itsura yun, anak. Nasa tao kasi yan eh. Yung mga tao kasi na pinapasok mo sa buhay mo, hindi mo sila lubusang kilala. Dahil mabait ka, tinake advantage nila yun. Alam mo naman ang mga manloloko ngayon, no? Wala namang pinipiling mukha yan. Ay, imbis na poging chinito yung makuha ko, ang namamagnet ko puro mga manloloko. Lumipas sa mga araw, dahil sa mga nangyari, medyo naging mailap ako sa tao. Siguro parang nawalan ako ng tiwala sa mga taong nasa paligid ko. Hirap na magtiwala sa ngayon eh. Hindi mo alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Parang lahat kaya kang lokohin. Ito na yung deliver for this week. Sige, salamat. Ilagay mo na lang dyan. Kumusta ka? Ako? Sino pa ba? Ikaw lang naman yung nandito. Ako? Kinakausap mo na ngayon? Himala. Hindi, gusto lang naman kitang kumustahin. Siyempre, nalaman ko rin yung mga nangyari. Ay, ito. Okay naman ako. Lilipas din naman to. Mabilis namang mababawi ang pera eh. Ang importante ngayon, natuto na ako. Kaya simula ngayon, mamimili na ako ng mga taong pagkakatiwalaan ko. Masyado ka kasing mabait eh. Kaya yan, niloloko ka ng mga tao. Ay, hayaan mo na. Ang importante, natuto ako sa mga nangyari. Ito pala. Buti ko na makalimutan. May dala akong merienda pa kahit na papano. Gumaan yung pakiramdam mo. Wow! Mukhang masarap to Paborito ko yan. Yan palagi yung kinakain ko kapag nalulungkot ako. Bango Ba yan? Nagutom naman ako bigla. Tara, kainin na nga natin to. Ay, teka. Magugas muna tayo ng kamay bago tayo kumain. Huwag na. Ay, ang dugyot Bilis na, magugas ka na ng kamay. Ito gamitin mo. Yan. Shield Bath Soap. 24-hour germ protection yan. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended by the Philippine Nurses Association pa yan. Okay, madam. Sabi niyo eh. Pero, himala Bigla ka yata nagbago. Dati napakasungit mo sa akin eh. Ngayon lang kita nakitang ngumiti, sa totoo lang. Nagkamali kasi ako ng pagkakakilala sa'yo. Akala ko kasi dati porket retokada ka, lahat ng nasa iyo fake eh. Pero hindi. Pinatunayan mo pa rin na kahit nagbago ang physical appearance mo, ikaw pa rin yan. Nagpakatotoo sa sarili mo. Kaya ang daming taong nagpaparitoke na binabash eh. Sinasabi kasi, hindi raw natural. Hindi ba pwede na it is an act of self-love? Siyempre naman hindi ba pwedeng mangarap maging maganda? Hindi mo rin kasi mapiplease lahat ng tao. Ang mahalaga, masaya ka. Hindi mo kailangang opinion ng iba. Tumpak, totoo yan. Anyway, halika na nga, kumain na nga tayo. Tapos na tayo magugas ng kamay. Tara na,
Nagutom ako dito sa tinapay na binigay mo. Oh. Fresh na fresh from the oven, Oo ha? naman. Talaga naman ang buhay, no? Akalain nyo na may happy ending naman pala ang love story namin ni Emil. Akala ko kasi hanggang kanta o movie lang eh. Masaya naman ako na natanggap din ni Emil kung ano at sino ako. Na hindi porket nagparitoke ako, hindi na ako totoo sa sarili ko. Iba-iba naman kasi ang rason ng tao kung bakit gusto natin ipa-enhance yung kung ano ang meron sa atin. Hindi rin naman masamang mangarap para sa sarili natin. Sila naman ang gumagastos nun para sa kanila, hindi kayo. Muli maraming salamat, Dear IFM. Lian. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.